Okay, so magandang araw ho sa inyong lahat. Pag-usapan natin ngayon ito hong si Harry Roque, okay, na nag-iisip na pong umuwi, 'no. Tsaka ano, medyo masama ho ang kanyang loob sa pamilya Duterte. Ni Tatay Digong nagsasabi mukhang hindi sapat na dahilan yung kanyang edad at saka yung kanyang kalusugan. At meron pa daw mga ebidensya, mga dokumento na inaantay na dapat ipresenta ng prosecution para madesisyon ng korte yung issue nga ng temporary release. Hindi ko alam kung ano yung mga dokumentong yan. Pero in the first place, tayo humingi niyan. Kampo ni Tatay Digong humingi. Bakit tayo rin na magiging dahilan para isang tabi ang desisyon dito sa temporary release? Well, syempre, isa lang ang naiisip ko kaya ginawa ito ng mga abogado na hindi mapagbibigyan ang temporary release na hinihingi natin. Pero sinasabi ko naman talaga ang track record ng ICC, hindi yan nagbibigay ng temporary release. So, hindi naman natin siya sisisihin kung hindi mabibigyan yan. Kasi pag lumala rin ang mga health issues ni Tatay Digong, yung minsan na hindi napagbigyan ang temporary release, ay hindi naman po yan balakid para later on, kung mayroong mga bagong circumstance, mabigyan siya ng temporary release. Ang sinasabi ko lang, medyo nahehelo ako sa strategiya kung meron man yung depensa ni Tatay Digong kasi siya humingi, siya rin ang nagsabing huwag magdesisyon. Bakit pa nag-file kung ayaw mo namang madesisyonan at meron ka pang inaantay na mga dokumento? It's as if sinabi na ng depensa, o sige, huwag niyo munang desisyonan yan. Diyan muna si Tatay Digong hanggang lumabas ang mga dokumentong inaantay namin. So, bakit mo pa pinaasa naman yung tao, no? Na pagkatapos niya mag-antay na more than 100 days na, ha? More than 100 days. 50 days bago nakasampa ng motion para ma-dismiss ang kaso on the basis of lack of jurisdiction, 100 days bago sila nag-file para dito sa temporary release. Bakit mo pa pinaasa yung aking Tatay Digong na magkakaroon ng temporary release after 100 days of pagkakakulong kung in the end, sasabihin mo rin pala, wag mo munang desisyonan yan. Alam nyo, talagang tama nga yung analysis natin dito kay Attorney Kaufman. Hindi ho talaga mahusay na abogado si Kaufman. Hype lang. Hype lang. Kasi isa siya sa mga abogado dyan na mataas sumingil at saka yung marami nang nahawakan na kaso. Pero doon sa mga hinawakan niya kasing kaso, pag pinag-aralan nyo, mga nakalusot, nagsipanalo. Pero kung re-reviewin nyo specific case, nako, katulad na lang yung doon kay Bemba. Pinatalo niya yon. Iniwanan niya kasi wala nang bayad. O di sinubmit niya for resolution yung kaso. Dinahatulan na additional 1 year pa. Nung kumuha nung abogadang babae, si Bemba, ang nangyari po, in just 18 months, tapos ng apila, absuelto si Bemba. Tapos yung sumunod na hinawakan niya, nawala yung mga testigo. Natural. Pag wala na yung mga testigo, maaabsuelto yung akusado. Tapos yung anak ni Muammar Gaddafi na nahawakan niya rin yung kaso. Ano nangyari? Hindi naman po nag-proceed na yung kaso sa hindi naman na nagtuloy kasi kumbaga na-avail kasi yung tawag dito, yung principle of pangalan to yung sa ICC. Basta yun na yun. Oh. Hindi talaga mahusay na abogado. Isipin mo na lang ang ginagawa lang ni Kaufman, nag-aasal DDS, taga-bira kay BBM, di ba? Maaaring sa dikta ni Sara. Tapos nagsampa ng interim release, alam naman din po niya na hindi talaga nag-reissue ng interim release ang ICC sa mga kaso ng katulad ng kay Duterte. Kasi nga babigat, tapos yung interference na ginagawa nila, 'di ba? Lalo yung mga tao ro na hindi umaalis, akala mo naman kapag pinatay ng mga taga-ICC si Duterte, maililigtas nila. 'Di ba? Pag inilabas ng ICC si Digong, alam mo mamamalayan nila. Hindi nag-aalisan yung mga praning doon na nangahunting ng AFAM. 'Di ba? Tsaka yung mga yung mga mga chika babes si Digong. No. Ngayon, bad trip po si Roque kasi nga hindi siya pinapakinggan. Unang-una, hindi rin kasi siya kinuha. Kabilang po si Roque sa 5 Pilipino na mga accredited lawyers dyan po sa ICC. Hindi siya kinuha ni Sara. It's as good as dapat hindi ka na nagsampa kung hindi mo rin naman gusto madesisyonan. Sa ngayon, dahil sa
Di ba, sabi nga niya hiling nga niya sa ICC, wag niyo munang desisyonan yung interim release application kasi may mga ebidensya pa kaming kailangan. Ano ba yung mga ebidensyang kailangan? Di ba? Ano ba kailangan patunayan sa interim release? Hindi siya magiging flight risk, hindi na siya gagawa ng krimen. Yung mga ganun yung requirements sa binabanggit Sabi nga nila pag-amin, hindi naman pag-amin. Kaya lang nakatali kasi yung kamay nila para makumbinsi nila yung ICC. However, kailangan nila ng malalim na pruweba talaga. Paano masasabing hindi magiging flight risk? Yung mga tao na lang diyan puro bring him home, bring him home. 'Di ba? Hindi kinikilala nila Digong yung kapangyarihan, yung jurisdiction ng ICC. O edi kapag nakaiuwi mo 'yan, kahit mailabas lang ng ICC 'yan, magre-refuse na 'yan. Magpa-file na 'yan siguro na kung magpa-file na 'yan si Duterte diyan ng asylum sa the Netherlands pag nakalabas. 'Di ba? Kaya nga sinusulong nila siguro na pagbigyan ng interim release pero diyan lang sa the Netherlands, sa Philippine Embassy o kaya naman sa mga residential houses diyan ng na ginagastusan ng Philippine Embassy diyan sa the Netherlands or sa Hague. Baka nga po ganun ang plano. Mag-apply na lang kasi nga 'di ba fear of prosecution. Ay nako. So sama ng loob ni Akla. Tingin mo hindi mapagbibigyan. So yan po ay malungkot. Ba't hindi niya nalang sabunutan si Kaufman? Malungkot dahil ibig sabihin mananatili na naman nakakulong si Tatay Digong na wala pang probable cause. Sinasabi ko sa inyo talaga, hindi katanggap-tanggap itong ganitong katagal na pre-trial detention. Bakit sinasabi kong pre-trial detention? Kasi nga wala pang probable cause at wala pang trial on the merits and yet nakakulong na doon si Tatay Digong. That's the way it is. Alam mo yan. Batas ng ICC yan. Duralex sed lex. At hindi gaya ng ibang mga preso na pwedeng bisitahin ng mga kaibigan, abay ang dalaw ni Tatay Digong ay tanging pamilya lamang. Bakit? Ask ICC. You should know that. Anong kinatatakot nila sa mga kaibigan ni Tatay Digong gaya ni Harry Roque? Wow! Ang taas ng tingin ng hayop na to sa sarili niya. Hindi natatakot sa inyo ang ICC. Yun lang, baka lasunin nyo. Yun po yung ideya dun Baka lasunin nyo. Di ba? Kaya ang pinapayagan po, yung mga malalapit na kapamilya lamang. Yung mga kabit, hindi nga ho basta-basta pinapayagan buti nga pinagbibigyan. O di ba? Samantalang sa Muntinlupa, hindi naman family lang ang pwedeng bumisita. Gago talaga, no? From ICC na merong separate rules sa detention na ikinukumpara sa sistema sa Pilipinas. Di lalo na kung dito nakulong si Duterte, di ba? Di malamang nasa labas na yan. Ay nako, nakapag-bail pa. Meron pang pastor, meron mga pare, may mga kaibigan. Walang hadlang para siya bisitahin ng ibang kasi yun ang pinapayagan ng batas, Harry Roque. Tanga ka ba? Tao dahil wala pa naman napapatunay ang pagkakasala ang Tatay Digong. Wala pa nga probable cause. Tapos, pagbabawalan yung bumisita ang hindi pamilya. Diba? Di tanungin mo. Ang ICC, nakakasariwa nga ganyan no? Kukwestiyonin yung ibang bagay. Diba? Tapos ang gagamiting basis ng pag-question, yung ibang setup, yung ibang batas, like the Pilipinas. Tapos kino-question ang ibang bansa, buang. Ako ba kung ano nangyayari dito sa ICC nito pero hindi talaga tanga, no? O tinatanga yung mga supporters nila, ng mga tangang DDS, na para maniwala na, oo nga ang layo, yung buti pa yung Muntinlupa. Bakit? Nung ginawa ba ang ICC? Nung binuo ba yan, Harry Roque? Nakabase ba kayo? Nakabase ba ang ICC nung binuo yung Rome Statute? Nakabase ba yan sa batas ng Pilipinas? Yung detention rules nila, nakabase ba yan sa patakaran natin diyan sa mga kulungan natin? Katarungan ng siste na wala pang probable cause, nakakulong ka na at napakatagal ng panahon na lumilipas. Exactly. Dito nga sa tinatawag natin pre-trial detention na wala pang napapatunayang probable cause, kulong na sa akusado. Hindi po makatarungan yan. Hapon po, nagkaroon ng pag-rally muli para hingin ng pagpapalaya ni Tatay Digong. Wala po ako doon. Dahil meron po akong kapatid na bumibisita at meron kaming galing po sa ibang bansa at meron kaming ginawa. Pero sa akin nga po, talaga pong
ang remedyo para siya ay mapalaya, nakasalalay po yan sa legal na proseso. At kung hindi po makukuha yan sa legal na proseso sa ICC, gumamit ng ibang legal na proseso. At yun naman aking minumungkahi na hindi na pagbibigyan ng pamilya. Nasa kanila po yan. Sama Hindi ng po sila. loob eh. Hindi po tayo matitinag sa pagbibigay ng suhestyon. Bagamat tao rin po, no, dumarating sa punto na parang ayaw mo na magbigay ng suhestyon kung talaga namang hindi ka napapakinggan. Pasensya na po, tao lang po. Yan po ang aking damdamin. No? At Aminado ho si Roque, hindi ho siya pinapakinggan. Buntot ka pa ng buntot kay Sara. Di ba? Paka-DDS ka pa, ayan tuloy, napahama ka, napasaba ka pa tuloy. Kung nanatili ka na lamang sanang matino, human rights advocate, di ba? Human rights lawyer. Kasama to ni Leila de Lima dati. Ni na Attorney Conti. Kaya lang nung maoperahan ni Digong, di ba? Dati na nga siyang kongresista ng 17th Congress na kung saan inamin niya rin panahon nila bumalik yung certification, yung liquidation by certification. Na naalis na noong 2014 pa o 2013. Di ba? nag-iisip na nga po ako kung mas mabuti pa sigurong umuwi na ako ng Pilipinas. Nadinig At, niya, boy. Kahit pa paano, labanan ng Marcos administration sa loob ng kulungan. Kasi sa mga pangyayari po dito sa tatay, Yun, alad Leila de Lima. kita tatay Talagang maliwanag lang, no? Gamit na gamit niya lang si Duterte. Diyos ko. Digong sa dahig, hindi ko naman po maatim na panuuri lang si Tatay Digong habang nakakulong at Ba't di ka sumama? walang nangyayari. Hindi po tayo nagkulang sa pagbibigay ng suhestyon, kaya lang po hindi po tayo ang nagdedesisyon para kay Tatay Digong. So, ganun yan pong ka-frustrated ako at iniisip ko nga, siguro mas mabuting labanan na yung aking walang saysay na kaso sa Pilipinas at labanan si Marcos dyan sa Pilipinas muli. Boy Kaya BN. namang mga Pilipino, ano ba yan? 2 taon na ako nagsasalita, nagwawakwak dyan sa Marcos ngayon na nagsasabi na wala nang dahilan para magpatuloy pang mamuno ang tao na wala sa tamang pag-iisip. Wala namang gumagalaw dyan sa Pilipinas. Hindi po krimen kung hihingi natin ang pagbibitiw ng isang presidenteng walang saysay. Kaso nga ayaw namin eh. Ayaw namin. Di ba? Ayaw. Maging yung mga DDS nga, ayaw rin nilang mawala si PBBM. Ilan lang yung nagrarally. Pag mag-motorcade, mahaba yung pila. Nakasarado yung bintana. Bakit? Nirentahan lang kasi yung mga kotse sa car rental company. Parang nung time ni Lenny. Di ba? Para masupport ng mga ng mga supporters nila ng kakamping, ng mga mayayaman. So nagrerenta sila ng mga sasakyan. May mga drivers nga na nagsasabi, kilala ko na meron kaming biyahe bukas pero rito lang Metro Manila. Pero wala kaming pasahero, motorcade daw. May pala motorcade Lenny. So yung kanila noong sinundan namin, ganun din. Yung mga sasakyan, Diyos ko. Kapag ka nag-rally, tignan nyo, yung dami ng haba ng motorcade, hindi mag-reflect dun sa rally. 35. Di ba? Kapag wala yung mga bayaran. Nako. Tapos maraming mga bumoto sa inyo, sa mga kandidato, pero hindi lumalabas. Kasi ayaw rin po nila. Sa totoo lang, gusto nila sila Duterte bilang suporta, taawa sila. Pero ayaw po nilang ilagay ang kamay sa kamay ni Sara ang Pilipinas, kaya ayaw nilang mapabagsak si PBBM, hindi sila umaaksyon. Kasi alam nila na yung idol nilang si Sara, pag naging presidente, patay tayo rito. Pati sila madadamay. Di ba? Kasi tama nga, ba't mo naman ibibigay sa walang kakayanan? Naiisip din yan, Harry Roque, ng ibang mga DDS. Alam mo ba? Wala pong ibang pwedeng umaksyon agad kung hindi yung kampo nyo. Pero yun na nga, ayaw nilang gumalaw because of that obvious reason. Papunta siya sa Estados Unidos, hindi natin alam kung anong gagawin niya. Malay mo, susumbong ka. Paano yan ngayon? Friend na sila ni Trump. Sabihin mo naman. Nabang ko yung video ni Roque, sabihin niya, naku mga kabay, talagang maldita yan si Trump na yan, ha? Nung April, nandito yan. Tuwan-tuwa kita, Tatay Digong, puri ng puri. May pag ganun-ganun pa. Tapos ngayon kaharap si BBM, sip-sip. Sip-sip yan si Trump, no? Baka tumatanda na kasi. Tapos sabi niya, susuportahan niya. Paparusahan niya ang ICC. Nasa na? Dumating na doon si BBM sa Amerika. Hindi niya hinuli. Ba't hindi niya hinuli yung asawa? Sangkot sa pagkamatay ni Tantoco.
Hindi niya hinuli si BBM. O baka sasabihin pa rin yan. Ayan na po, 19% po yung taripa. Ha? Ginamit po ng Amerika kaya hindi nakapalag si BBM. Ginamit na leverage yung kaso ni Tantoco para hindi madamay ang kanyang asawa. Kaya walang nagawa si BBM, kaya nga sabi ni Trump, he is a good negotiator. Not good, but he's a tough negotiator. But I like that. It's okay. Kaya po nangyari, from 20, naging 19 lang. Nakaya-kaya po ni BBM yan at gawing 0. O, diba? Yun ang inaabangan kong ganunin ni Harry Roque. Okay. Sabi ni Desiree, umuwi ka na sa Pinas, Roqueta. Ibig sabihin yan, na-reject ka ni Buday. Hindi lang yon. Para isipin niyang umuwi na lang ng Pilipinas, ibig sabihin po nito, talaga pong rejected yung kanyang asylum application sa the Netherlands. 'Di ba? Ayaw na lang ipahalata ang dahilan, uwi ako ng Pilipinas, lalabanan ko yung kaso ko diyan, naharapin ko 'yon. Wala ka kwenta-kwenta naman 'yan, makakapag-bail. Bailable naman yung kaso niya eh. Charot. Human trafficking, hindi po. Lalabanan ko sa kulungan. Oh, 'di ba? Magsama kayong dalawa ni sabay human trafficking niya. Mapapasig ba to? Pagpasig, edi kakosa sila ni Kibuloy na minalas din, di ba? Na-deny yung kanyang nire-request na bail. Oh. Ibig sabihin, malakas ang ebidensya laban sa kanya. Di ba? Nako, Harry Roque. Kawawa naman to. Just of a thought coming from my tiny mind, na-denied yung asylum application ni Roque sa the Netherlands. Inapilan niya ito sa higher courts in Germany or European Court of Human Rights. Sa palagay ko lang, nararamdaman na ni Roque na malapit na ma-deny na uli yung appeal niya. Oh. Sa kanyang advisory tactics, na uuwi na raw siya. Siyempre, yung self-confessed elite human rights lawyer will not accept defeat. Sa palagay mo ba, uuwian kung... O nga naman, di man uuwian, walang, di ba? Excuse na lang nga ni Harry Roque. Kaya sabi ko maliwanag lang talagang na-deny. Di ba? And good thing to know na inapila, pero lang yan sabi niya, ramdam niya rin na hindi rin po siya mapagbibigyan. Di ba? Kawawa naman si Harry Roque. Ang maldita, papasok na sa oblo. Ay, nako, ang sarap-sarap makita nun. Gusto kong makita paano magwala si Harry Roque sa kulungan. 'Di ba? Sabi nga ni Sal Panelo, yung taong yan, ang problema diyan, madaldal. Pati pala si Digong napikon nabuisit, walang bilib kay Roque. Dahil ang problema pala diyan kapag ka nag-explain yung issue, nanganganak. Totoo naman 'di ba? Ibinuking niya na yung Pogo, kung may kita si Duterte, cash resource, nagbibigay sa presidente. Tapos sinabi rin niya na yung liquidation via certification ay ibinalik ng 17th Congress. Duterte time yung 17th Congress. Tapos nagwawala sila ng 2022 dahil sa MOOE daw. 'Di ba? Yung liquidation certification lang. Ay nako. Tapos ginangal-ngal din niya ngayon, pinalilitaw niyang binabasura lang siya nila Sara. Tapos binabanata niya si Kaufman, pinalilitaw niyang tanga. Tama po si Sal Panelo, 'di ba? Sa masyadong katabilan ng bunganga ni Harry Roque, kaya siya napapahamak. No. Yung doon lang sa Quadcom, daldal niya kung ano-ano yung mga sinasabi niya na hindi naman itinatanong, ganadong-ganado. Pag inatake kasi si Roque ng katarayan, yung kanyang feminine genes, hormones, di ba kung ano-ano yung nasasabi, parang nagtatalak ng babae. Ayun, napapahamak tuloy. Hanggang sa hindi niya na ma-reconcile yung sarili niya kung dadalo ba siya o hindi. At yun na nga po, natuluyan na sila mag-asawa. Di ba?